Once again, good evening, my GMC family. Pagpalain ng Diyos ang oras na pag-aaral natin at pakikinig sa kaniyang mga salita. Bago tayo magsimula, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa isang bagong oras ng pakikinig at pagkalinga mo sa iyong mga minamahal na anak. Thank you, Lord. Gawin mong channel na ang oras na ito ay maipahayag ang iyong sarili sa aming mga buhay. Thank you po, Father, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Kamusta po ba kayo, mga kapatid na mga minamahal sa Panginoon? Ngayong gabi, pag-aralan po natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. At ang topic po natin ngayong gabi, God restores your losses through the cross. God restores your losses through the cross. Amen. Ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na bumubuo ng buhay, katauhan, nagpapatawad, at nagbibigay ng pag-asa sa kaniyang mga minamahal na anak. Ang bahagi po ng kasulatan na ating babasahin ay matatagpuan sa John 10:10. Ito po ang sabi niya, "Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos." Amen. Pagpapala ang salita ng Diyos. Balik tanaw po tayo sa Exodus 22 verse 1. I-connect po natin ang scriptures sa John 10:10 kung saan makikita natin ang larawan ng Panginoong Hesus sa buhay mo at sa buhay ko, kung sino siya sa ating mga life. Tignan po natin yung character niya sa Old Testament. Exodus 22 verse 1. Ito po ay kaganapan sa buhay ng mga Hebrew people na naglaan o naglagay ng panuntunan ng Diyos sa mga taong hindi makasunod sa Kanya at merong mga foul na magawa sa kanilang mga buhay. Okay? Tingnan po natin sa 22. Kapag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan. Sa English po nito, restore. Papalitan niya ito. Ilan po? 5. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Okay? Yung isa, 5 ang ibabalik niya kapag nagnakaw siya o kaya'y pinatay niya o ipinagbili, at yung tupa naman, katumbas ay 4 na tupa. Okay. Ang ibig sabihin po ng restore ay shalom. Konektado po ito sa salitang shalom. To make prosper ang kahulugan po nito. Makikita po natin sa istorya na ang biktima ay magiging gainer. The victim becomes a gainer. Kasi nawalan lang po siya ng isang tupa, ang dapat ibalik sa kanya nung taong may atraso sa kanya ay 4 na tupa ang katumbas. Isa pa pong bahagi ng kasulatan sa Lumang Tipan ang nagpapaalala sa atin. Okay, nagpapakita dito na si Kristo'y dumating na apart from all these commandments na hinihingi ng kautusan sa mga tao. Alam niyo po, inimpose ng Diyos ang lahat ng mga offerings dahil kailangan ng tao, alam ng Diyos yung kanyang
yung capacity ng mga taong hindi makasunod sa Kanya. Kaya ang judgment ng Diyos ay napapawi kapag may mga handog na inaalay. Pasalamat po tayo ngayon sa panahon natin ay hindi na tayo nagdadala ng mga baka, ng mga tupa na susunugin, i-offer sa Diyos para mapatawad tayo dahil dumating na ang pinaka persona, ang anino ng lahat ng offerings na inimpose ng Diyos sa mga Hebrew people noon. Dumating na ang tunay at totoong tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao sa daigdig. Okay, balik po tayo. Sabi po dito, kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Amen. Colossians 2:16, 17. Hallelujah. Dumating na si Kristo sa daigdig. Siya'y namatay, inilibing at muling ibinuhay ng Diyos para matanggap natin ang kakapletuhan, ang resibo ng ating redemption. Tayo nakatanggap ng katubusan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Balik po tayo sa ating topic. At sa Bible, meron po tinatawag na trespass offering. Sabihin po natin trespass offering. Marami po ito, pero isa lang po yung ating itatopic. Ang trespass offering is an offering that people bring when they committed sins against God and against the people. Tignan po natin, marami-rami pa tayo scripture na babasahin. Bear with me po sa mga Bible verse na ating babasahin. Ito yung makikita natin sa Leviticus 5:14-16. Sabi sa 14, ibinigay din ng Panginoon ang utos na ito kay Moises. Ang sabi po sa 15, kapag ang tao'y lumabag sa utos ng Panginoon dahil sa hindi niya ibinigay ang anumang nauukol para sa Panginoon, kahit hindi niya sinasadya, kailangang maghandog siya ng lalaking tupa. Okay? Take note nyo po yung mga hinahandog nila kapag hindi sila nakaka-comply sa hinihingi ng Diyos ayon sa kanyang kautusan. Lalaking tupa na walang kapintasan bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Maaari rin niyang bayaran ng pilak na katumbas ng halaga ng lalaking tupa ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ito'y handog na pambayad ng kasalanan. So, sa bawat offense, dapat meron kang dadaling offering na hayop, may tutulong dugo, may susunugin para meron kang forgiveness, acceptance, and righteousness mula sa Diyos. 16, tuloy ko po. Kinakailangan niyang bayaran ang hindi niya naibigay na nauukol sa Panginoon at dadagdagan pa niya ng 20% ng halagang hindi niya naibigay. So after na magbigay, hindi siya nakakomply, yung about doon sa hinihingi ng Panginoon or nauukol sa Panginoon, kailangan niyang bayaran, dadagdagan pa niya ito ng 20% ng halagang hindi niya naibigay. So ganoon po katindi noon, and naglalarawan ito ng restoration na ibinibigay ng Diyos sa mga taong aasa, mananampalataya sa Kanya para sa kanila pagpapanumbalik ng kanilang mga lost years ng kanilang mga life. Tuloy po natin, okay? 14-16, Leviticus, ibibigay niyang lahat ito sa paring maghandog ng tupa bilang handog na pambayad ng kanyang kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Amen. Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Kailangan munang magdala siya ng handog bago siya
makaranas ng kapatawaran mula sa Panginoon. Tingnan po natin isa pa. Ready pa tayong magbasa? Okay. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nagkakasala ang sinumang magkaila. Okay? Yung i-deny nila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan. Okay? It's an offense ulit sa mata ng Diyos at sa mga tao kapag sumisira sa kasunduan. Ano pa? Ang magnakaw o magsamantala sa kapwa. Okay, ganito po ang papel ng kautusan sa buhay ng mga Hebrew people, sa mga tao. Inire-reveal niya ang kasalanan. Hanggat wala kasing kautusan, hindi matatawag itong kasalanan, hindi alam ng tao na ito ay atraso sa Diyos, kasalanan sa Diyos o kasalanan sa kanyang kapwa. Kaya dumating po ang mga kautusan. Okay? Ano pa? At ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inahabilin na inangkin niya. Verse 5, ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalamang bahagi na halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang iaalay naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Larawan po ng Panginoon. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng santuwaryo. Final verse, ihahandog yun ng pari at siya'y patatawarin sa alimang pagkakasala niya. Okay? Meron po ulit, dapat ihandog para sa kapatawaran ng taong nakagawa ng iba't ibang kasalanan. Mga minamahal na kapatid, sa krus ng Kalbaryo, si Kristo ang naging tayo, the injurer. At tayo naman ay naging si Kristo, the injured. Ito po ay larawan natin at ng Panginoon nung siya ay napako sa krus. Bakit po? Tingnan po natin sinabi ng awit. Awit 69:4 sa last verse na tayo. Ito po ay prophecy. Those who seek to destroy me, I am forced to restore what I did not steal. Those who seek to destroy me, I am forced to restore what I did not steal. Amen. Grabe po ang Panginoon sa buhay ng mga tao. Ang Diyos natin, makikita natin sa scripture na ito, siya na hindi naman nagnakaw, siya ay napuwersang i-restore ang mga bagay na hindi niya ninakaw. Kaya ang krus ay larawan ng tayo ay naging tayo si Kristo ang injured. Sa krus, si Kristo ang naging tayo, the injurer, at tayo naman ay naging si Kristo, the injured. What did Christ restore to us when He became our trespass offering? Ano-ano po bang mga bagay ang nirestore ng Diyos sa atin? Una po, spiritual restoration. Ito yung inahayag ng salita ng Diyos na connection natin nung tayo'y na-separate sa Panginoon dahil kay Adam. Si Adam po ang naging dahilan ng pagpasok ng kamatayan, nagresulta, nag-ugat, namunga ang kamatayan na yan ng ating rebellion, ng ating pagpamimili ng gusto natin, ang inaakala nating tama at mabuti sa ating paningin, yun yung ating ginagawa. Meron tayong knowledge of good and evil eh. Salamat sa Panginoon sa verse na ito. Ephesians 2:5, mga minamahal na kapatid. Ito po yung matinding pangako ng Panginoon na nakikita ng Diyos ang bagsak na kalagayan ng ating spiritual nung wala pa tayo kay Kristo.
tayo'y mga patay sa paningin ng Diyos. Kaya kahit anong mabuti ang gawin natin, hindi ito nakakaabot, hindi ito nakaka-please sa paningin ng Panginoon. Sabi sa Bible, lahat ng mabubuting gawa natin ay parang maduming basahan lamang sa kanyang paningin. Sa Ephesians 2:5, sabi sa verse na ito, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Napakahalaga ng salitang grace sa buhay ng mga tao. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tayo binuhay niyang kasama ng Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Salamat sa ating Panginoon, mga minamahal na kapatid. Ang anumang nakikita mong patay sa iyong buhay, ipaalala mo na dahil kay Kristo, ang mga bagay na parang patay sa iyong life ay maging mitya na makita mo na ito'y may kakayanang buhayin ng Diyos sa iyong life. Namamatay na ba ang pag-asa sa iyong buhay? Tignan mo na nakaranas ka ng kaligtasan dahil sa kanyang kagandang loob. Sa Bible, merong dalawang salita na ipinapakita ang Bible. Ito po yung Zoe at saka Bios. Yung ibinibigay ng Panginoon ay yung life na Zoe, yung spiritual life. Jesus came to give us life, Zoe po yun, and that we might have it more abundantly. Zoe life. Bagamat ang tao ay may natural life, yung bios, ang tao ay spiritual na patay. Kaya tignan po natin ang magiging dahilan kung paano mabuhay muli ang tao. 1 John 5:13. Isinusulat ko ito sa inyo upang inyong malaman na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang konekta sa atin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At ito po ang ating pag-asa sa buhay natin na nagbibigay ng kalakasan sa ating life, paglakad sa Panginoon. Our journey from here to eternity, ang buhay na walang hanggan, ang Zoe life na ibinibigay ni Kristo. Pangalawa na dapat nating tandaan, ano pa yung nirestore ng Diyos sa atin? Bukod sa ang ating life, ang ating spiritual restoration, naniniwala po tayo, sumasampalataya na ang Panginoon ay may provision din ng physical restoration sa ating mga body. Nang si Kristo ay ating naging handog, na-restore ang ating kagalingan, na-restore ang ating mga katawan. Tignan po natin ang isang bahagi ng kasulatan, nagsasabi kung paano ang Diyos na niloob niya, kagustuhan niyang gumaling ang mga tao. Jeremiah 30:17a, For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Sabi sa Psalms 105:37, He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribe. Amen. Walang sino man ang feeble sa tribe ng mga Hebrew people nung sila ay lumabas sa lupain ng Ehipto. Kung meron man po tayong nararanasang problema sa ating kalusugan ngayon, mga minamahal na kapatid, dalangin ko na maging rhema sa inyo, maging buhay sa inyong ang mga salita ng Diyos patungkol sa kagalingan na kaniyang provision sa atin.
Ang lahat sa kanila ay healthy and strong. Sabi po sa Psalms 103 verse 37. Kaya mga minamahal na kapatid, merong kagalingan sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kang sasamahan ng Panginoon kung ikaw man ay merong kondisyon sa iyong katawan, hindi bumababa ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay magpapa-check up, magpapagamot all the way sa iyong journey na ito. Palalakasin ng Diyos ang iyong kalooban, tulungan ka niya, at makita mo ang restoration ng Diyos, ang salita ng Diyos, katagpuin ka niya sa mga Bible verse about sa pagpapagaling niya. Isaiah 53 verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Dinala ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating sakit at karamdaman. Sa kanyang katawan, ang mga sakit at kirot ay kanyang binitbit upang hindi natin dalhin ito sa ating katawan. Sabi sa Bible, siya ay nasugatan. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And by His stripe, we are healed. By His stripe, we are healed. I pronounce sa inyo, mga minamahal na kapatid, ang shalom peace na nagmumula sa Diyos. Ito po yung kakompletuhan, yung soundness ng ating body, yung health, and yung prosperity sa ating mga buhay. Ang Diyos po ay nagpapakilalang Jehovah Rapha. Sabihin po natin, Jehovah Rapha. I am the Lord, your healer. Pangatlo po, ano yung na-restore ng Diyos sa buhay natin? Financial restoration. Sabihin po natin, financial restoration. Ni-restore sa atin sa krus, nung siya'y naging handog, ay ang material at pinansyal na kaginhawaan po sa ating mga buhay. Sabi po sa Bible, I will restore to you the years that the locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God. Amen. Ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay sa ating mga buhay na kahit ang ating mga financial na estado ng ating buhay ay kaya niyang i-restore. Hallelujah. Ngayon po sa panahon ng church age, nung ipinanganak ang church pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit po mahalaga sa Diyos ang restoration ng ating spiritual, ng ating physical, ng ating financial? Meron pong purpose ang Diyos pa sa ating mga buhay. Amen. Gusto niya na gumaling po tayo sa ating mga karamdaman upang maibahagi pa natin si Kristo sa sangkatauhan. Nais na i-restore ng Diyos ang ating mga financial upang hindi ito maging hadlang o balakid sa ating pag-move forward at maging patotoo ang ating mga buhay na si Kristo ang nagpatawad sa atin, si Kristo ang siyang nag-redeem sa atin, siya ang tunay na Diyos na nagmamahal sa atin. Merong pong gamit ang ating mga financial sa pagmimission natin sa mundong ito. Marami po tayong pwedeng abutin, pwede tayong maging kasangkapan ng Diyos sa mga taong inililid niya sa atin na mabigyan ng mga financial na pangangailangan. Hilingin po natin ang wisdom mula sa Panginoon. Ngayon po, unti-unti ang lahat po ng mga bagay na ito
Dalangin po natin sa Diyos ang kanyang wisdom sa ating life, sa lahat po ng ating mga napag-aralang ito sa ating mga buhay. After po nating matapos dito, kausapin natin ang Panginoon na maging buhay sa ating mga quiet time, ang mga bagay na restoration na ginagawa niya sa ating life. Second Corinthians 9:8, maggagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. Kaya mga minamahal na kapatid, in Christ, we are restored. Sabihin po natin, in Christ, we are restored. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo ay pinatay, sinaktan at sinira ng kasalanan. Sa kasiraang dinulot ng kasalanan ay binuo tayo ni Kristo doon sa krus nang ihain niya ang kanyang sarili. Siya ang ating naging trespass offering na garantiya ng restoration. Kaya kay Kristo, tayo ay nabuong muli. Anumang mga bagay sa ating buhay na na-loss sa ating time, sa ating decision, or any na broken sa ating mga communication, relationship, dalangin ko na patnubayan kayo ng Panginoon na ma-restore ang mga bagay na ito sa inyong buhay. Dalangin ko ang hand of grace na umabot sa inyong mga puso at buhay. Ngayon po sa ating pagsasabuhay, ulit-uliting pagbulayan ang restoration pinagkaloob niya sa atin. Okay, pwede po nating hanapin, i-search natin sa Bible ang mga Bible o mga scripture verses about restoration. Ang katauhan mo ay bago na at ganap sa paningin niya. Lumakad sa katauhang ito. Kung minsan tayo ay nadadapa, nagkakamali, even our worst mistake sa ating life, pero hindi mawawala, mga minamahal na kapatid, ang pagiging anak mo pa rin sa harapan ng Diyos. Ikaw ay tunay na sumampalataya at umasa sa inihain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lumakad sa katauhang ito, you are still a child of God even at moments we fail. Dahil nag-grow pa rin po tayo, mga minamahal na kapatid. Pagsasabuhay, number 2, itaas sa Panginoon ang lahat ng masamang karanasan at mga nawala sa buhay. At patuloy kang tulungan ng Diyos sa pagpapagaling ng kalooban at makalaya sa nakaraan. Number 3, kung nakakaranas ka ng problemang kalusugan, hindi bumababa ang iyong pananampalataya kapag nagpa-ospital at nagpagamot ka. Ito po yung sinabi ko kanina. Dahil sinusundan ka pa rin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos patungkol sa iyong kagalingan. Ang ating pabaon, ang ating takeaway, tinatawag ko po itong lesson pabaon, in Christ, we are restored. Sabihin po natin, in Christ, we are restored. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kinatagpo mo ang iyong mga minamahal na anak. Sa 3 bagay na napag-aralan namin, patungkol sa mga haing handog, tuwing ang mga tao ay nagkakaatraso sa inyo, nagkakautang, nagbabayad po sila sa inyo,
ang trespass offering, lahat ng ito ay sumisimbolo at nagtuturo, naglalarawan ng katauhan ni Kristo Jesus na dumating na sa amin. Salamat, Ama! Si Kristo na ang dakilang regalong tinanggap namin mula sa puso mo, Ama. At ngayon siya'y nananahan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, anumang takot ang dumarating sa aming buhay, pagkalungkot o pagkawalan ng pag-asa, ipinapahayag mo na ang iyong presensya ay matibay na sandigan ng aming buhay. Sa mga paalala ng iyong salita ngayong gabi, salamat na nahayag na ang tunay na katauhan na namin ay buhay na sa inyong paningin. Ni-restore mo ang aming spiritual, ni-restore mo ang aming physical, ni-restore mo ang aming financial. We praise you, all glory belongs to you. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa Panginoon at sa pagkakataong makapag-minister sa inyong mga buhay. We are all blessed. Shalom, my brethren in the Lord.